Hi guys, so kakauwi ko lang ngayon dito sa bahay. Pag-uwi ko, sobrang kalat ng bahay. Wala pang pagkain. Gutom na gutom yung mga bata. Dito na nag-grocery ako guys. Awa ko doon sa mga bata kasi pagdating ko guys, hindi pa sila kumakain. Tapos ang pagkain pala nila kanina pang umaga yung itlog. Hindi makagawa yung tatay nila. Kasi pag alis ko kaninang umaga, nagtatai yun. Tapos hanggang ngayon pala maghapon siya nagtae. Tapos wala silang tubig maghapon. Sabi ko hindi man uminom ng tubig maghapon yung mga bata. Hindi daw, nag-init lang daw siya ng tubig sa faucet. Pagluto, kasi hindi pa rin siya kumakain. Parang kalat ng bahay, tambak ang hugasin. Kaya nakaabang na yung isang bata, gutom na. Buti na lang bumili ako ng tinapay, biscuit nila, saka yogurt para pantanggal ng gutom. Kawawa mga bata. Sobrang sama ng loob ko dun sa trabaho ko. Sobra akong nasaktan sa ginawa nila sa akin ngayon. Kasi alam mo yun, lagi silang nakikiusap sa akin na mag-part-time ako. Kasi walang kailangan nila ng tao. Pero syempre ako, kailangan ko rin naman ng trabaho kasi kailangan ko ng pera, di ba? Parehas lang kaming may kailangan sa isa't isa. Ito yung binili ko guys. Nagdalaga ako para hanggang bukas may pagkain sila. Iinitin lang. Ano ba na tawag doon? Nalimutan kasi, nawala sa isip ko na 6:30 pala yung labas ko. Kasi pumasok ako kaya mumasok ako sa kanila ng mga 10:19 ganyan. 10:19. So kailangan eksaktong 8 hours ka doon na aalis. Kasi ganun sila. Tapos, ganito ang nangyari, no? Kasi nasa park kami, kasama yung mga batang inaalagaan ko. 2, pero 3 kami doon kasi nandun yung 2 lola. Tapos, pauwi na kasi gabi na eh. Tapos, nagsabi ako doon sa isang matanda. Sabi ko na, pauwi na ba sila? Kung pauwi na, edi uuwi na rin ako. Kasi ang sabi naman sa akin ni madam na dumiretso na raw ako ng pag-uwi. Tapos, akala ko, 6 o'clock na. Ilang minutes na lang guys. 6 minutes before 6 o'clock. Tapos ang ginawa nung lola, nung isa sa lola ng mga bata, sinigawan ako doon sa park sa maraming tao. Nagulat ako kasi syempre nahihiya ako. Siguro, naiintindihan ko yung sinasabi niya sa akin. Sabi niya sa akin na ba't ako uuwi? 6:30 pa raw yung labas ko. 6:30 pa yung labas ko. Tapos nag-isip ako sa oo. Ay sige, sasama na lang ako pauwi sa inyo. Sabi ko, hanggang matapos hanggang umabot yung 6:30. Sabi niya ay sa akin ay ang dami niyang sinabi na masakit. Sabi niya, nakuha mo na yung pera. Tapos hindi ka magtatrabaho ng tama sa oras. Tapos ang dami pa niya sinabi na hindi ko na naintindihan. Galit na galit siya sa akin. Sigaw siya ng sigaw doon na ginaganyan pa sa mukha ko yung cellphone niya. Ginaganyan sa mukha ko na yung orasan. Alam mo yun, sabi ko sa kanya, huwag kang nahiya ako. Sabi ko na hindi mo kailangan sumigaw. Sabi ko, wag mo ako sigawan kasi naiintindihan kita. Sabi ko, nakatingin yung mga tao sa akin.
Sa house, may malapit na babae doon sa ano, sa malapit sa amin. Nakatingin sa akin. Alam mo na ano siya, parang naawa siya sa akin. Tapos tinitingnan niya yung matanda. Tapos sabi ko, bakit ka nagagalit? Sabi ko, wag mo akong sisigawan. Sabi ko, mama, inaano ko pa siya, dinadandaan ko siya, mama, wag mo akong sisigawan kasi naiintindihan kita. Sasama ako sa inyo paghatid dun sa bahay hanggang umabot yung 6:30. Kasi iniisip nila yung perang binayad daw sa akin. Oo, binayaran na talaga ako nung anak niya kasi ano ay, umaalis kasi yung anak niya. Tapos, kasi umaabot yung halimbawa 5 o'clock lalabas kami ng mga bata kasama yung dalawang lola. Tapos doon na aabot yung time ko, tapos daladala ko na yung bag ko hanggang matapos yung oras, uwi na ako diretso. Tapos nawala sa isip ko na 6:30 nga pala ang labas ko. Tapos sabi ko dun sa matanda na sasama ko sa inyo pabalik. Nagalit niya, sabi niya no, go. Sabi niya, go. Tapos sabi ko, yun nga, pinagsisigawan na niya ako na inaano-ano pa niya na binayaran na ako ng pera. Tapos aalis ako. Sabi ko, hindi naman po ako aalis, kaya nga sasama ako sa inyo. Tapos nagalit na siya, pinagsisigawan na niya ako doon. Parang sobra akong na-disappoint kasi kung pag nangailangan sila ng tao, grabing makiusap sila na ganyan-ganyan. Tapos sinumbong ko doon sa anak. Tapos guys, sinumbong ko dun sa anak, sabi ko, madam, yung sinanay mo nagalit sa akin. Kasi nagtanong lang naman ako na kung uuwi na sila, uuwi na rin ako. Kasi ilang minuto na lang naman, 6 o'clock na. 6 minutes guys, 6 minutes. Inalimutan ko na 6:30 nga pala ang labas ko sa kanila. Kailangan 6:30 eksakto ka kasi ganun sila kahigpit. Alam mo yung binabayaran nila yung oras mo. Tapos sabi pa sa akin nung ni madam nung pinakaamo ko talaga, sabi sa akin fair lang, sabi niya, ganun talaga yung mama ko, fair talaga siya sa lahat ng tao, dapat ako din daw fair. Di nag-sorry ako sa kay madam, I'm sorry, sabi ko, sabi ko naman sa nanay mo na pwede akong sumama pabalik, nagtanong lang naman ako kung pauwi na sila, di uuwi na rin ako kasi nawala na rin sa isip ko na 6 o'clock, 6:30 nga pala ako tatapos ang trabaho ko. Tapos nagsorry si madam na sabi ko, yung nanay mo madam, sinigawan ako dun sa park. Tapos ang daming tao doon, nahihiya ako. Tapos hindi lang yun yung pangalawang beses na yan, kasi nung sa simbahan kaninang umaga, sinigawan din niya ako sa loob ng simbahan. Alam mo, mataas yung tono niya na parang, uy, parang katulong lang kita, parang ganyan. Yan, parang pinapaano niya sa ibang tao na siya yung amo ko, ahead siya, pero hindi siya yung amo ko, siya yung nanay lang ng amo ko. Sobra akong na-disappoint sa kanila. Sobra akong na-disappoint, hindi na ako babalik sa kanila. Hindi lang kayo yung amo, hindi lang kayo. Hindi porket nagsorry si madam, sabi ko doon kay madam, sabi ko, madam, okay, let's see. Nagsorry ako, sabi ko, madam, isusoli ko yung pera mo. Kung magkano yung binayad niya sa akin, kukunin ko lang yung eksaktong oras ng tinarabaho ko. Ikat mo yung oras na hindi ko na umuwi ako. 30 minutes plus 6 minutes. Yun yung pinagwawala nung nanay niya na 6 minutes. So sabi ko, 36 minutes. Ikaltas mo doon sa inano mo, ang tawag doon nasa pag-uwi ko, per hour ko doon 40. So magkano yung 20 ang pinuputok ng butsi nila, yung 20 lang yung pinuputok ng butsi. Sabi ko para fair, sabi ko kunin mo na yung 30 minutes, yung 30 minutes plus 6, ibawas mo doon sa sinawad ko. Pagbalik ko dyan next time, ibabalik ko sa iyo yung 20 lay, ibabalik ko sa kanya. Para lang, dahil lang sa 20 lay na yun, pinagsisigawan ako doon sa park na maraming tao. Sobra talaga, alam mo guys, kanina, nangingilid yung luha ko. Nangingilid talaga yung luha ko kanina, tapos habang sinisigawan ako ng matanda, alam mo yun, yung pinipigilan ko yung luha ko kasi, alam mo, parang
parang tingin niya sa akin alipin para sa 20 lay na yan. So parang sama talaga ng loob ko. Hindi naman nila akong kontrata, part-timer lang nila ako. Hindi lalo na pala kung kontrata nila ako. Lagi ko silang tinutulungan tuwing kailangan nila. Hindi ko pinapasukan yung iba kong part-time para kasi naawa rin ako sa kanila kasi alam ko yung pakiramdam na walang magbabantay ng anak. Kasi may dalawa siyang anak. Ako minsan di ako nakakapasok sa part-time guys kasi minsan walang magbantay sa anak ko at walang tumanggap ng offer ko. Kasi hindi ko naman kaya magpasahod ng malaki. Kaya hindi na lang ako nagtatrabaho. Inaantay ko na lang na hindi man na walang pasok yung isa para makatrabaho ako. Kaya lang sa tingin nila na okay lang yun yung ginawa nila sa akin kanina doon. I will never forget that. Alam nyo guys, bilog ang mundo. Alam mo kung ano yung ginagawa mong... Ay nako, ayoko talagang umiyak sa harap ng camera. Kaya lang, ayokong magdabas ng sama ng loob dun sa asawa ko kasi nga may sakit. Saka, magagalit lang yun. Kaya dito na lang yan, kayo na lang kausap ko. Sobrang naiinis lang ako, kaya lang parang ang unfair nila ba. Grabe sila kung makapagmata sa tao. Ayun, porket ba may pera kayo, di ba? Porket may pera kayo. Baka dumating din yung time na mawalan kayo. Alam niyo ba kanina pag sakay ko ng bus, nanginginig yung luha ko na umiiyak ako. Pero hindi ako umiiyak. Masama ang loob ko. Pero yung mata ko, yung luha ko, tuloy yung agos. Pero hindi yung pakiramdam na gusto kong umiyak, hindi. Kundi ewan ko ba't yung kusa yung mata kong lumuluha. Kusa yung mata kong lumuluha. Sabi ko, may mga tao talagang alam mo yung ungrateful. Kahit yung trabaho ko na ang sinabi nila lang sa akin dati na babysitter lang ako. Pero nung katagalan, naglilinis na rin ako. Pinapaglinis ako ng bahay. Okay lang, pinagpaplansya ako. Pantulog yung bata. Okay lang din. Kasi at least binabayaran naman ako. Umapayag ako, pero sa tingin nyo guys, sa ibang tao, pag sinabi mong babysitter ka lang, hindi sila papayag na may kasamang linis, may kasamang plancha. Kasi kung ano lang yung description sa trabaho mo, yun lang ang gagawin mo. Pero ako, hindi naman ako ganun kaselan. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Kasi, iniis ko, binabayaran naman ako ng tama. Saka wala rin naman akong gagawin, tulog ang bata. Kaya lang I'm so disappointed na ganun ang ginawa nila sa akin. Yung pera, mapapalitan yan, pero yung pagpahiya sa akin, sabi ko pa kanina, bakit ka nagagalit? Bakit mo ako sinisigawan? Sabi ko sa kanya, gusto ko nga ibalik yung perang binigay sa akin ni Madam. Gusto ko talagang iabot dun sa matanda. Kaya lang parang nakakawalang ano rin ba, nakakawalang galang. Kaya lang walang galang siya, walang respeto siya. Kaya walang nagtatagal sa kanila. Tapos sabi na hindi daw nila makakalimutan yung mga tinutulong ko sa kanila. Na tuwing kailangan daw nila, nandyan ako. Lagi, ay oo. Nandun ako kasi I know the feeling na nangailangan ng mag-alaga sa anak. So, okay din naman silang magpasahod. Pero hindi lang dahil doon, okay sila magpasahod, pwede na nila akong sigaw-sigawan ba?
ipahiya sa mga tao. Hindi lang isang beses ginawa nung nanay niya yun sa akin, pangalawang beses na. Buti pa yung isang matanda, okay lang. Yung nanay nung lalaki, inaabutan pa ako noon ng pagkain. Katapos kong kumain yun, yung nanigaw na sa akin yun. Kumakain yun ng sarili niya, hindi ka malang aangiyahan nun. Eh sabihin nun na, you eat, you want to eat. No, hindi ka nun. Bahala ka sa buhay mo, maglinis ka. Sa kapag nakita ko nung walang ginagawa, hanapan ka nun ng trabaho. Hindi naman ako regular na ano sa kanila, kundi part-timer lang. Kaya lang, niintindi ko na lang ba. Ayan, pasensya na sa inyo kasi ewan ko ba't ba kailangan ko, kaya lang kahit parang kailangan ko siyang ilabas ba. Na kailangan kong ilabas yung sama ng loob ko. Sobrang sama talaga ng loob ko kanina. Salamat lang talaga na ako yung nakatagpo nila na Pilipina. Pero kung sa iba yan, ewan ko lang. Baka mag-yaw-yawan sila dun sa park. Sige guys, hanggang dito na lang kasi yung dalawang bata nandun sa CR na liligo. Tala mo, narinig nyo. Ilalagay ko ito mamaya o dalawang sila. Ayan, meron akong cabbage, patatas. Maglalaga ako guys, nilagang baboy. Ayan, puntahan muna natin yung dalawang bata doon. Ay nako,